Kasunod ng Bagyong Tino na nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility, may isa pang nagbabadyang sama ng panahon at posibleng maging super typhoon. Ang detalye kaugnay sa bagyong tatawaging Uwan at mga dapat paghandaan, ihahatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat, Vicky. Mga kapuso, hindi pa nga nakakabangon ng marami mula po sa hagupit ng Bagyong Tino. Pero kailangan ng paghandaan ang isa pang bagyo. Nasa labas pa yan ng Philippine Area of Responsibility pero habang lumalapit sa Pilipinas ay lumalakas at posible pang maging super typhoon. Dahil yan sa init at moisture sa dagat kung saan po ito mabababad pa ng ilang araw. Simula po sa Sabado ng gabi o di kaya naman sa Linggo ay posibleng unti-unti nang maramdaman ang bagsik ng Bagyong Uwan. Mga kapuso, ay tinuturing na super typhoon ng isang bagyo kapag ang lakas po ng hangin nito ay nasa 185 kilometers per hour o higit pa. At yung ganyang hangin o ganyan po kalakas na hangin ay mas mabilis pa sa maximum speed limit ng mga kotse sa mga expressway. Kaya kapag ganito kalakas ang bagyo, umaabot ang babala ng Pag-asa hanggang sa signal number 5. Yung ganyang hangin po mga kapuso, ay kayang sumira ng mga bahay at ibang istruktura, lalo na po yung mga gawa sa light materials. Pwede rin makapagpadapaya ng mga palayan at makapagpatumba ng mga puno at poste. Yung lawak naman ng bagyo sa ngayon ayon po sa Pag-asa, nasa 700 kilometer yung radius o mahigit 1,000 kilometro na ang diametro. Ang ganitong lawak kaya pong sakupin ang buong Luzon at ilang bahagi ng Visayas kapag lumapit pa po yan at kapag nag-cross na dito sa landmass. Magdadala rin po yan ng maraming pag-ulang nasa 200 millimeters o higit pa. Ayon po sa Pag-asa, hindi po inaalis ang tsansa na maging kasing tindi rin ng ulan na ibinuhos ng Bagyong Tino. Kaya kung magtuloy-tuloy po yan, ay posible ring magdulot ng mga pagbaha o landslide. At mga kapuso, nandyan din po ang panganib ng malalaking alon at storm surge na pwedeng umabot ng lagpas 3 metro o lagpas 9 na talampakan. Sa ngayon ay huling namataan po ang bagyong may international name na Phuong Nguyen sa layong 1,660 kilometers. Yan po ay dyan sa silangan ng northeastern Mindanao. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 75 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 90 kilometers per hour. Ito po sa ngayon ay almost stationary o hindi po halos gumagalaw. Pero sa latest forecast track po ng Pag-asa, posible itong pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility. Maaari pong bukas ng gabi o Sabado ng madaling araw at tatawagin na natin sa local name na Uwan. Pagpasok po nito dito sa Philippine Area of Responsibility ay unti-unti po yang lalapit at tutumbukin naman itong bahagi po ng Luzon. Ayon po sa Pag-asa, posible itong maglandfall sa northern or sa may central Luzon, posible nga po na dito sa may Isabela or Aurora area. Pero mga kapuso, sa cone of probability na tinatawag, ito po yung may highlighted part dito sa ating mapa. Yan po yung nagpapakita ng iba pang posibilidad doon po sa magiging track nitong bagyo. At yung kasama po dito ay ito pong halos buong Luzon. So dapat maging handa po from dito sa extreme northern Luzon. Kasama po ang Batanes, Babuyan, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Bicol Region at maging dito po yan sa ilang bahagi ng summer provinces. So ibig sabihin ito po yung mga lugar na posible po na daanan o tamaan din nitong bagyo. Depende po yan kung ito po iaakyat pa o di kaya naman po ay bababa yung track sa mga susunod na araw. At pwede pang magbago ang forecast kaya patuloy po natin itong tututukan. Mga kapuso, sa ngayon po ay hindi pa naman ramdam yung epekto nitong nasabing bagyo pero mas mainam po kung maagang mapaghandaan. At eto naman mga kapuso, sa ngayon yung trough extension po ng dating Bagyong Tino ay may natitirang epekto pa rin dito sa ilang bahagi po ng ating bansa, lalong-lalo na sa Palawan at pati na rin sa Tawi-Tawi. At patuloy naman po ang paglayo niyan at sunod na tinumbok ang bahagi po ng Vietnam. Apektado rin ng amihan o yung northeast monsoon ng ilang bahagi po ng ating bansa at meron din tayo na localized thunderstorms na magdudulot din po ng mga pag-ulan. Base po sa datos ng Metro Weather, bukas na umaga may tsansa ng ulan. Dito yan sa ilang bahagi ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Ilocos Provinces at pati po dito sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces. Pagsapit ng hapon ay may mga pag-ulan na rin sa iba pang bahagi po ng northern at ng central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at ganoon din
dito sa ilang lugar sa Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region at ilang bahagi rin po. Dito may mga kalat-kalat na ulan. Dito yan sa bahagi po ng Mindanao, pati na rin sa may Central and Eastern Visayas. Kaya doble ingat pa rin, lalo na kapag may thunderstorms, posible po ang mga malalakas na ulan. Sa Metro Manila, may chance pa rin po ng localized thunderstorm sa ilang lugar bago po yan magtanghali at pwede pong maranasan din sa ibang lungsod pagsapit ng hapon o gabi. Yan po ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.